Ito na mga idol, malapit na tayo mag-wiring. Yun o, hindi pa kasi kumpleto sa ating chiller side. Ito yung chiller natin, freezer side. Ito guys, install natin yung Dixel natin. Ayan, and then lagay lang natin yung lock nya para hindi na siya namumove. And then yung ating mga trip lights, light indicator na LED. So yung una is yung ating trip light, followed by defrost, and then blower fan, and then yung ating compressor. So ito yung mga light indicator na gusto ko i-implement. And then itong ating rotary switch, ihanap nyo lang yung latch nito, and then tingnan nyo yung on off dito sa lugar kasi namin. Ang on off dito is taas, ang off pababa is on. So sundin natin. And then meron na lang itong dalawang tornilyo na ihigpitan nyo para kumapit dito sa metal ng ating enclosure. And then ito na siya. Then pwede nyo siyang i-test. Kuha kayo ng tester, kita nyo mag on and off yan. Then here is it now. And then dito nga pala, yan yung binabarnahan natin. Dyan yung mga sensor natin, solenoid valve, pressure switch na tatakbo sa outdoor. Yung sensor sa indoor naman sa evaporator side. Then neutral, and then grounding. So ayan mga idol, hindi bago itong ginagamit natin ha, dahil hindi kaya nung client natin. Meron kasi siyang existing na pangit nga lang, pangit naman talaga, saka nabasag pa, plastic. Working naman pero mali-mali ang mga connection. So kung mapapansin nyo, meron naman akong mga contactor sana with overload at meron pang isang MCB. Ang problema lang kasi dito mga idol, operation ito, so kailangan kong buuin ito away from that store para salpak-salpak na lang. So yung mga napupulot ko mga idol is ito, ginagamit natin ngayon. So dito yung ating Omron relay hindi natin isasama dahil ito ay repair ko lang at malayo itong store na to. Kung magka-aberya is kawawa yung yung magmamaneho, dahil 1.5 oras ang biyahe doon, bali 3 hours. So depende sa speed. At sa dalawang Dixel na gamit ko rito, yung isa yung pinang-tutorial ko sa inyo, gamit ko pang tutorial, so working naman ito. Yung isa lately nagka-problema sa display temperature, and then ni-repair natin, naisalpa ko na dito sa aming chest freezer. Tested naman na hindi na nagduko yung temperature nya. Yung existing naman kasi doon sa pagpapalitan natin is working naman, kaya lang yun ang magiging spare ko. So ang mangyayari dito, swap pa. Papaliwanag ko lang nito mga idol, itong ating RCD na 3-phase. Ang neutral natin is blue, alinsunod sa UK standard. At makikita nyo yung 1 natin, 2 at saka 3 sa load side ng RCD is yung brown. Yung brown natin, ang load ng brown natin, ito lang naman kasi ang 3-phase dito. Yung sa freezer side, yung compressor nya is 3-phase, and then the rest is single phase na. So magsi-single phase tayo dito, single phase. So ginawa natin single phase na to, pero ito 3-phase 3-phase. And then yung brown natin, yung load ng brown natin is yung compressor ng freezer, saka isinama natin yung fan, magsi-single phase ito, kaya makikita nyo may neutral. So yan, kukonect natin yan dito sa fan. Yung original may overload, so pwede kong kukunin yung overload at ilalagay natin dito. Yung meron kasi tayong i-upgrade na basag ang cover. And then yung black natin, yung black is yung second phase natin, black. Isa naman natin si defrost ng freezer side natin ha. Tapos naka neutral yan, kasama yung defrost. Yan isinama natin yung compressor ng chiller side natin at saka blower fan ng chiller side natin.
So yun ang load ng ating black. At yung gray naman, gray na andito sa load ng compressor sa freezer side is pumunta yan dito. Yan sa baba. Yan. Yun siya, gray. So load ito ng control natin na ito, freezer at saka chiller. Yan yon. So if ever napapatay mo yung chiller lang, patay mo lang. Yan. Yan, para makapag troubleshoot ka. And then dinugtong lang natin yan papunta dito. So magiging either ito ng spare natin, or kung ano may changes mangyari doon, lalagyan natin yan. So 20 ampere. Then yung light natin, saka yung heater. So lahat ng mga heater, kung matitrace natin, isa-separate natin siya. So ganun lang yon. Yung facing nito dapat i-balance nyo. Huwag nyo ilo-load sa isang side. Halimbawa binarde nyo lang sa brown, no, hindi ganun. Ibabalance siya. So yun yung balancing nila sa 3-phase. Otherwise mag-i-imbalance kayo, trip ng trip ang inyong circuit breaker dahil sa imbalance. Come guys, join me in designing a cold room and cool room distribution box. And we have 4 light indicator here. Here is the defective one. We're going to replace it, and I'll make it sure that my workmanship is its best. So this one is being approved, and I quotation it to the supplier here, and they offer me a ready-made one, the 1 HP with complete set, around 450 BND here. So I prefer to not to buy the ready-made one. So let's proceed here anyway. So those who want to learn on how to design or wiring a cold room or cool room will learn. And stay tuned guys. If you wish to following this tutorial of mine, you may simply subscribe or follow me in my Facebook page, so when I upload something you will be notified. Thanks for watching everyone. This is not the complicated things to do once you know what you're doing. Instead of replacing the broken plastic cover of the cold room control box, I will just simply upgrade it with a nicer one with the professional look.